Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan nga natin ang teorya patungkol nga sa Gear 5 nga, kung saan sinasabing tuwing nasa Gear 5 nga daw si Luffy ay kinokontrol nga siya ni Joy Boy. Nagkagulo nga ang One Piece fans patungkol nga sa inilabas na anime version ng Gear 5. Ang Gear 5 or Gear 5 nga ni Luffy ay ang awakened form ng Gomu Gomu no Mi, which strengthens the user's rubbery body. Nagkakaroon din ang user nito ng kakayahan para ma-manipulate and transform ang environment, similar sa Paramecia's awakening na na-achieve nga ni Luffy ito during final battle nito kay Kaido. Ang awakening ng Gomu Gomu no Mi, formerly known as Hito Hito no Mi Model Nika, grants the user rubber-like body increased strength and freedom upang siya ay makipaglaban in any way they please. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing ang user nito ay magiging warrior of liberation, bringing joy and freedom sa kung sino man ang nakapaligid dito, at ang fruit power nito dinidescribe bilang ang most ridiculous power in the world. Sa ganitong state ng heartbeat ni Luffy takes on a musical rhythm, kung saan dinidescribe naman ito ni Zunisha bilang drums of liberation. Sa Gear 5, kung mapapansin, ang buhok at ang damit ni Luffy ay nagiging white. Ang kanyang mata ay nag-glow with red ring-like pupils at mayroon ding white clouds float around his neck, similar sa clouds of steam na nasa Gear 4 ni Luffy. Bukod pa nga dyan, marami pa nga ang nabago sa appearance ni Luffy during Gear 5, pati nga ang lakas nito ay talagang hindi nga natin talaga inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, due to inexperience, nagkukonsume nga ito ng maraming energy para ito ay ma-maintain at magamit, kahit dumating na sa punto na Luffy can visibly age once he transform at maka-experience ng extensive amount of exhaustion at fatigue. That said, Luffy can transform back. Yan nga ang ilan nga sa mapapansin nga natin sa Gear 5 nga ni Luffy. So dumako nga tayo dito guys, dito sa teorya nga na nagsasabi na habang si Luffy nga daw ay nasa Gear 5 or Gear 5, siya ay pinoposes o kinokontrol nga nitong si Joy Boy. Si Joy Boy na pinapaniwalaan ngang siyang dating nagmamay-ari ng Gomu Gomu no Mi. Ayon sa teoryang ito, posible nga daw na during Gear 5, ang spirit ni Joy Boy ang siya ngang kumokontrol kay Luffy. Momentarily, nag-alternate ang normal personality at fighting style nito. Pero kahit na nga ganon, kung mapapansin, ang kalooban ni Luffy ay parang nananatili pa rin sa kanya despite the change. Kung mapapansin din, siya ay ang pinaka-in-charge sa kanyang thoughts and powers, as seen sa kanyang speech pattern, recollection at kahit ang willful reactivation ng Gear 5 noong sila ay naglaban ni Kaido. Given na ang Devil Fruit ni Luffy ay isang zone type, at hindi may tatanggi na this fascinating fruit ay kilala nga sa pagkakaroon ng will of their own. Nagpro-provide nga ito ng interviewing explanation sa personality shift brought on ng Gear 5. The mystery surrounding ni Joy Boy or Nika is subtly referred throughout sa anime at mistulan ngang they are closely connected sa Final Treasure. Maaaring ang spirit ng legendary beings na ito ay nasa Zone Fruit and are leading Luffy to One Piece. These circumstances ay maihahalin tulad natin sa iba pang anime series tulad ni Itadori Sukuna or kaya naman ni Naruto at itong si Kurama. Dagdag pa nga dyan, kung matatandaan, si Luffy ay expert sa 3 Haki forms, kasama dito ang Conqueror's Haki, Armament Haki at Observation Haki. Siya ay isa sa pinaka-powerful na character sa One Piece series dahil sa kanyang varied skill. Therefore, ang Gear 5 ni Luffy must have an Achilles heels upang ma-maintain ang crux of the story at ma-maintain ang power of balance, which also make the plot more engaging. Given the available data na mayroong strong likelihood that Nika and Joy Boy's wills ay potentially exercise ang kanilang influence through fruit itself, affecting Luffy's behavior. Maliban nga
sa teorya na yan, may isa pang teorya akong babanggitin guys na halos same lang ng flow sa naunang theory. Sinasabi nga sa teorya na ito na patay na nga daw itong si Luffy at yun nga ang kumokontrol nga sa kanya ay si Joy Boy. Ang teorya nga na pinoposes ni Joy Boy si Luffy ay sinasabi ngang sinuportahan nga ng chapter 1043 kung saan nga ay tinukoy nga dito ni Zunisha si Joy Boy as a name and not as a title. This is an incredibly important distinction guys. Dahil si Joy Boy ay sinasabing nagbalik niya after 800 years. Dahil dito, marami din ang lumalabas na teorya nga na nagsasabing patay na talaga si Luffy. Ipinapahiwatig ng pagkamatay ni Luffy ay ang statement ni Kaido at ang silence or yung katahimikan nga dito. Law and Momonosuke's statement about nga sa voice ni Luffy. This alone doesn't necessarily mean he's dead. At noon ngang siya ay sinabing muling nabuhay na, they never make a note about nga sa kanyang voice returning. Sinasabing whenever a voice is said to disappear, sa One Piece ang ibig sabihin nito is the person died as evident nga sa Marineford kay Kobe. So kung ganito nga ang basihan, paanong si Luffy ay muli ngang nabuhay? Ito ay maaaring dahil nga kay Joy Boy. At isa pa guys, kung mapapansin kung nasa Gear 5 ay mayroong different personalities itong si Luffy. Kung papansinin, parang hindi gaano ang sineseryoso ni Luffy ang naging laban nila ni Kaido during Gear 5. Luffy 100% knows what's on the line, na napipressure siya dahil nawawalan na siya ng energy. Mapapansin na nagalit si Luffy kay Kaido for fooling around and being drunk. Noong nasa Gear 5 si Luffy, nag-umpisa na nga siyang tumawa ng tumawa and even in different way. Normally, ang kanyang tawa ay she. Ngayon, ang naging tawa na niya ay ha. As he said himself na siya ay tumatawa dahil ang kanyang heartbeat sounds funny. At yung pagtawang ito ni Luffy guys na tinatakpan niya yung kanyang mata ay parang iba, parang siya yung isang psycho or para siyang merong crazy vibes. At during Gear 5, ang style niya sa pakikipaglaban ay talagang iba talaga, ibang-iba. Masdan guys on how lightly he takes the situation. Masdan din kung paano maupo si Luffy sa ground habang siya ay nasa Gear 5. Para siyang maliit na bata kung umupo, napaka-childish ng manner niyang ito. And after ng Gear 5 wears off, ang kanyang sitting position ay nag-iba din. Maaaring sa ganitong ginawa ni Luffy ay ipinakita niya dito ang childish person niya. Pero after he's been goofing around all fight long, mapapansin na all of a sudden naging seryoso na nga itong si Luffy exactly until siya ay fully transformed sa Gear 5. So yan nga guys, ang ilan lamang sa mga teorya nga about sa Gear 5. Pero sa tingin nyo guys, totoo nga kayang kinokontrol nitong si Joy Boy itong si Luffy? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!